fully supported the Philippine National Police. Ayoko na merong kalokohan. And then here I am in Congress, harap-harapan naglolokohan tayo. Di ba kapag may nahuli kayo sa isang lugar, you also ask and you also question the owner of the place? Nasaan na itong storya na to? Iba-ibang story yung ginagawa ninyo eh. Yung tiwala ng tao, binibigay namin sa inyo. And then you come up with stories like this. Who are we protecting? Si Mayo pinoprotektahan ninyo? Why? Ito yung nangyayari sa story niyo today. Inisip niyo lang yung sarili niyo. Hindi niyo inisip yung buong Pilipinas na umaasa sa inyo. That we are all here against drugs and yet you're in the middle of it. Sorry pero yan talaga. Ito yung story niyo. Kayo mismo nagsasabi niyan. Hinayaan niyo hulihin namin kayo. Kami na yung nakakahuli sa inyo. Lahat kami dito. Lahat ng nakikinig. Why are you doing this? Merong nahuling pulis at merong attempt na pagtakpan yung pulis. Yun yung beef nung buong kwentong ito. Alam niyo kung bakit pinipilit yung hot pursuit? Kasi hindi nila ma-justify yung pagpasok nila sa sa WPD lending. Kasi wala naman silang search warrant na dala. Tinapay naman, simpleng-simple lang yan. Dina-justify nila yung pagpasok doon sa sa WPL. Kaya pinipilit nila na may hot pursuit to justify their illegal entry into the office of Police Master Sergeant Mayo. Yun lang naman ang kanyan eh. Ulahin nyo na ngayon. Papunta pa lang kayo. Pabalik na ako eh. Tapos ganyan ang sasabihin nyo sa akin. Sergeant Mayo was arrested initially at 11:51. Okay. Yan sinabi nyo. And then, nag-meeting si General Domingo, Colonel Olonan, Lieutenant Colonel Gonzales, Lieutenant Colonel Ibanez. Nasa isang meeting room kayo. Tinanong ka kanina, Colonel Olonan, sabi mo kasi nga dadalhin sana si Mayo dun sa Pasig dahil para sa'yo mag-pinpoint ng location. Yan ang sabi mo kanina. Tapos, nakita natin si Mayo was driving a parked car at 11:58. Tapos, ginawa nyo pang, ang report naman ni Lieutenant Colonel Ibanez, itong OIC ng SOU-NCR, that Mayo was the arresting officer sa Pasig dun sa hapon. Kayo ni Ibanez tsaka ni Gonzales, magkaaway ba kayo? Magkaaway ba kayo dati o magkaibigan na kayo ngayon? Hindi po kami magkaaway, Your Honor. O, hindi negative po, Your Honor. Si Ibanez, ang tao mo si Mayo. Yes, Your Honor. Okay. Si Ibanez, si Mayo, for a while he was in Mindanao, di ba? Hiningi mo siya, pinabalik mo siya sa'yo. Yes, Your Honor. Bakit tinapon si Mayo sa Mindanao? Because may problema rin siya, may kaso rin siya he was charged for drugs, di ba? Listed, Your Honor. Yes. Binalik mo siya para magamit mo. Si Gonzales, ang tao niya, si Juden? Si Francisco? Tao mo, no? Negative, sir. Hindi ko po yan tao yan, sir. Subject po yan, sir, ni Sir Ibanez, sir. Subject ni Ibanez. Hindi mo rin ito tao. Negative, sir. Sir, may copland po yan, sir. Ha? May copland po yan, sir, na ginawa siya ng... So, nung nagkaroon ng raiding doon sa Tondo, ikaw yun nandun, no? Colonel Gonzales, nandun ka, di ba? Sir, I was called by... Yes or no, andun ka? Yes, sir, I was called by Sir Ibanez, sir. Hindi ko, tinatanong ko kung nandun ka or hindi. But you're not supposed to be there. And then, tinatahi ko yung istorya niyo, ha? Si Ibanez naman, gusto papuntahin si Mayo para maging arresting officer doon sa Pasig. Correct?
Hindi po, Your Honor. Oh, Yun po kasi itong totoong nangyari doon. ano na? Yun po kasi yung... Actually, Your Honor, hindi naman talaga siya... Ano yung totoo nangyari? Nung time ng arrest doon sa Pasig, hindi po ako nandoon. Hindi ka ikaw. Pre- Report mo yun eh. Yes, Your Honor. Hindi. Pero ako po, Wag ka masyadong mabilis mo sumagot. Binabanggil mo yung story eh. Report mo nga yung binabasa ko dito eh. Nilagay mo dito, Mayo was the arresting officer in Pasig. Ikaw ba ang OIC, SOU, NCR? yes, Your Honor. Oh. Bakit yung sinasabi yun? Kasi nag-hot pursuit eh. Una, may posas na wala, tinanggal. Tapos pinapunta mo ng Pasig. And then next to, nag-hot pursuit na kayo ulit. Ayun no, kayo Lona no. Kaya nga miniting nyo itong tatlo, si Pinyon, si Isik, ito si Olonan. Dumating ito si Lieutenant Pinyon alas 4. Sabi arestado si Mayo. Ito si Achuela dumating alas 6 ng gabi. Yung meeting alas 10:30 ng gabi. Headed by Colonel Olonan. Your Honor, my order is to arrest Mayo kasi pabalik na siya galing ng Pasig. Inaresto nyo na nga na 11:51 eh. Pinakawalan nyo eh. Tapos sinabi mo, ikaw nga mismo nagsabi oh. Gusto mo i-rewind natin yung video? Sinabi mo, to bring Mayo to the Pasig operation to pinpoint the location. Ikaw nagsabi niyan. I'm writing down what you said. Your Honor, the agreement is sasama si Mayo sa... So may agreement. Andali. Yes, sir. Alam mo na ha? So may agreement na dadalhin si Mayo siya magpipinpoint sa location sa Pasig. So iba na. Your Honor, yun ang pag-agreean namin during the meeting. Paano mo dadalhin sa Pasig para magturo si Mayo kung inaresto nyo na? Your Honor, Inaresto nyo na nga for a bigger case eh. Gagamitin nyo pa para mag-pinpoint. Yes, Your Honor. Ang extension ninyo is mag-hot pursuit because hindi nyo minimension October 9. Bakit meron kayo October 9 na arrest ni Mayo? At 2:30 in the morning. May nasa website ng PNP. At ang nagsasabi dito, si Brigadier General Olaguera. This is your statement in your website, the Philippine National Police website. You are saying here, on October 9, 2022, at around 2:30 a.m., operatives of Special Operations Unit 4A, under the supervision of Brigadier General Domingo, etc., etc. Ano? Binabanggal niyo yung story. Inabot kayo ng more than almost 24 hours. Yung niluluto ninyo na story, hindi talaga matahi eh. Kasi kayo ng mga polis, alam nyo naman, na kapag kinakabahan na kayo magsalita, kahit sino sa atin, most of the time, totoo yung sinasabi natin. Kaya nga ito lumalabas eh. Hindi nyo magawa ng tama yung storya na gusto nyo lumabas. That is the problem here. Tapos, iba-iba yung mga details coming from this agency. Congressman Tignan mo, Gomez. Mr. Chair, kasi una sinabi nila 1752 Tondo. Tapos sa spot report 1742 sa Manila. And then ang tamang address is 1734 Jose Abad Santos Grace Park. 1734 Jose Abad Santos Tondo. Tatlong address, tatlong number. Sa Philippine Tang Yu Foundation. Di ba kapag may nahuli kayo sa isang lugar, you also ask and you also question the owner of the place? Nasaan na itong storya na daw? Sino ang may-ari ng building? Sino may-ari ng lugar? Did it ever come out in your report? Hinanap ba natin? Etong kay Mayo, dalawa yung wealth and personal development lending niya.
Itong isa sa Tondo, Grace Park, at isa dito sa Tayuman, Tondo. Hinanap ba natin, chinek ba natin pareho? Iba-ibang story yung ginagawa ninyo eh. Yung tiwala ng tao, binibigay namin sa inyo. And then you come up with stories like this. Who are we protecting? Si Mayo pinoprotektahan ninyo? Why? Baka magsabi ng totoo. Baka mas maraming alam si Mayo, kaya pinoprotektahan natin, Mayo, ikaw na lang. Kaya madamay pa yung iba. Ito yung nangyayari sa story niyo today. Ayan, tingnan mo. Meron pa kayo. What's suspicious here, Mr. Chair? Yung address ng Philippine Tang Yu Foundation, talaga hinanap nila yun. 1734 Jose Abad Santos, East Grace Park, Caloocan. And yung isa, 1734 Jose Abad Santos, Tondo, Manila. Bakit may ganun? Para pag nagkaroon ng search warrant, mali kagad yung lugar. Mr. Chair, I think we'll really have to come up with a heavy recommendation against this police personnel. Masakit because masakit. Kasi ako, when I was mayor, I fully supported the Philippine National Police. Ayoko na merong kalokohan. And then here I am in Congress, harap-harapan naglolokohan tayo. Inisip nyo lang yung sarili nyo. Hindi nyo inisip yung buong Pilipinas na umaasa sa inyo. That we are all here against drugs and yet you're in the middle of it. Sorry pero yan talaga. Ito yung story nyo. Kayo mismo nagsasabi niya, no? Hinayaan nyo hulihin namin kayo. Kami na yung nakakahuli sa inyo. Lahat kami dito. Lahat ng nakikinig. Why are you doing this? Mr. Chair, I leave everything to you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gomez. I understand your frustration that I think most of the members of the committee share, no?